Ako po si Joel. Magbabahagi lang po sana ako ng kwento. Sana ako mapili ninyo. Nangyari ho ito, 1995, sa probinsya po ng Catanduanes. Noon ho, nagtatrabaho ako sa munisipyo. Pero yung bahay po namin, sa pinakalooban po, sa palayan. Kumbaga, pagkababa mo po ng bus, tricycle, o di naman kaya ng jeep, maglalakad ka pa po ng napakalayo na aabutin pa siguro ng kalahating oras hanggang 1 oras bago ka po makarating. Pero syempre kung meron kang sasakyan, maning-manilang po yun. Kaso kami dati, bilang nagsisimula pa lang po ako noon ng buhay, naglalakad pa lang ako. Pwede naman po mag-tricycle, pero mahal ang pamasahe nun . Imbis na pinapamasahe ko ng araw-araw, dinadagdag ko na lang po sa mga panggastos namin. Kaya yung biyahe ko po na paglalakad, na additional 1 oras sa pagpasok at 1 oras sa pag-uwi, kasama na po yan. Kapag kasi nandun ka na sa may kalsada, sasakay ka na lang po ng jeep o kaya naman tricycle o kaya bus. Siguro mga 20 minutes lang naman po na biyahe yun at makakarating ka na doon sa munisipyo namin. So heto na nga po. Isang gabi po, medyo na late po ang uwi ko. Nagkaroon kasi kami ng party noon. Parang despedida ata ng isa sa mga seniors na katrabaho namin. Anyway, hindi naman sa kanya tungkol ang kwentong ito. 10 PM, nakababa po ako ng bus. Bus na po ang sinakyan ko noon kasi kapag gabi, bihirang-bihira na po ang jeep, lalong-lalo na ng tricycle. Wala lang bumabiyahe niya doon sa may kalsada namin. At ang plano ko naman, kapag nakarating ako doon sa kanto namin, sasakay na po ako ng tricycle, papasok naman sa looban. Bukod kasi sa gabing-gabi na, may amats din po kasi ako ng alak noon. Ang kaso, sa ilang minutong pag-iintay ko doon sa may kanto namin, wala na po talagang nagpupuntang tricycle. Kumbaga, wala na po nakaparada. Kung meron man dumadaan, sa kalsada lang po yun at iba ang ruta. Sinusubukan ko rin namang pumara. Pero kapag sinasabi kong sa looban, tinatanggihan ako. Kahit naman siguro ako tricycle driver, hindi rin ako magtatangkang dumaan doon sa daan namin, lalo na kapag gabi. Kasi napakaliblib po talaga ng lugar namin. Kung hindi pala yan ang gilid, puro naman po kapunuan. Sinubukan ko pa pong maghintay ng ilang minuto hanggang sa hindi ko namalayan, 11:00 na po nung gabi. Bad trip nga po ako nun. Dahil kung una palang naglakad na ako, di sana, nung mga oras na iyon, nakauwi na ako. Kaso wala sinubukan kong maghintay. Ayoko man, wala akong choice. Ang nakakainis pa nga nun, umiihi pang malamig na hangin, tapos walang between. Mukhang magbabadya pa ata ang malakas na ulan. Madaling-madali ako sa paglalakad noon. Ayoko namang tumakbo kasi mas lalo akong mapapagod nun. Isa pa, medyo mahilo-hilo pa ako nun. Pag tinitignan ko nga ang paligid, napakadilim. Buti nga may dala akong flashlight . Flashlight meron, pero payong wala. It's a must kasi talaga ang flashlight noon kaysa sa payong. Hindi pa kasi uso ang streetlight sa amin noon. Ilaw lang ng tricycle, sasakyan, yun lang talaga ang available. O di naman kaya ilaw ng buwan. Kaso, wala nga rin pong buwan. Makulimlim. Nagpatuloy po ako sa paglalakad. Nararamdaman kong umaambon-ambon na. Ang ginawa ko, hinubad ko na po yung sapatos kong black shoes. Baka kasi biglang bumuhos yung ulan. Masisira at mapuputikan talaga yun. Binalot ko yun ng plastic. Tapos, ipinasok ko po sa bag ko. Mas binilisan ko pa po ang paglalakad. Siguro, mga nakakalahati ko na po ang ruta. Nang maya-maya, psst, 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 psst. Bigla ako nakarinig ng sunod-sunod na pagsitsit. Lumilingon ako sa paligid, pero wala akong ibang makita. Lahat na ata ng sulok ng lugar na iyon, tinutukan ko ng flashlight. Pero wala talaga. Psst. 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 Sa mga sandaling yun,
nakakaramdam na po ako ng kilabot. Nawala na ang amats ng alak sa sistema ko. Hindi nakakabiro yun. Wala naman kasi talagang mapagbiro na tao doon sa lugar namin. Tsaka, ganong biro, malabo po yan. Binilisan ko pa po ang paglalakad. Nang maya-maya, sa malayo po, doon sa sinusuong kong daan, nakakita po ako ng ilaw. Noong una hindi ko pa alam kung ano yung lumalapit sa akin. Pero maya-maya po, nakarinig na po ako ng tunog ng motor. Pucha naman, kung kailan naman malapit na ako tsaka pa nagkaroon ng tricycle. Maya-maya pa, talagang nakalapit na po yung tricycle sa akin. Huminto pa nga ito sa tabi ko. Oh, Joel! Mang Edgar, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay ng tricycle sa may kanto. Gusto mo, sumakay ka na sa akin. Hatid kita. Hindi na, Mang Edgar. Malapit na naman ako eh. Sigurado ka? Opo, sige ho, una na ho kayo. Sige. Mag-iingat ka, Joel. Ay, sige ho. Napakamot pa ako sa ulo nun. Tinignan ko pa si Mang Edgar na umandar na at yun na nga, nawala na. Nagpatuloy po ako sa paglalakad. Lumalakas na nga po yung ambo noon. Nang maya-maya, muli akong makarinig ng sitsit. Psst! Sa pagkakataon na yun, narinig ko po yung sitsit mula po sa likod ko. At paglingon ko, laking gulat ko na lang po nang ang matutukan ko po ng ilaw ng flashlight ay isang kabaong na lumulutang. Pagkakita ko po noon, napasigaw talaga ako sa gulat. Siyempre, sa takot na rin. Agad-agad, napatakbo po ako ng napakabilis. Talagang harurot kong harurot. Wala na akong pakialam kung may matapakan pa akong bato o kung bubugban yan o kung ano pa. Basta, takbo ko ng takbo. Nakakatakot kasi. Imagine ninyo, sa liblib na daan, makakita ka ng lumulutang na kabaong. Ewan ko na lang talaga kung hindi mawala ang kaluluwa sa katawan ninyo. Hindi po nagtagal, nakarating na rin po ako sa lugar namin. Bale, doon sa lugar po namin, marami pong kabahayan yun. Kumbaga, komunidad po yun sa loob po ng mga palayan. Yung bahay po namin, nasa bandang dulo pa. Siguro mga 10 minutes pang lakaran. Pero okay na ako yun. Importante kapag umulan hindi na ako mababasa. Marami na ako matutuluyan. Dahan-dahan na rin po yung paglalakad ko noon. Nang maya-maya, may napansin akong pila ng tricycle. Bakit naman kako ang daming tricycle doon? Kung kailan naman kako kailangan ko ng tricycle, tsaka sila nagpapakita. Pero maya-maya po, napakunot po ang noo ko. Nang sa bahay po kasi ni Mang Edgar, napakarami pong tao. May tolda, may ilaw, may mga nagsusugal, meron din nagiinuman, meron nga ring bulaklak. At nang makalapit ako, halos simatayin ako nang makita na meron pong burol doon at ang mismong binuburol ay si Mang Edgar. Uy Joel, naglakad ka no? Wala mga tricycle doon. Si parang Edgar kasi, namatay, kanina pang hapon. Inatake sa puso, kawawa nga eh. Kumain ka muna rito, masok ka, dali. Si Mang Toto yun, tricycle driver din. Sa hindi malamang dahilan, natagpuan ko na lang po ang sarili kong pumapasok doon sa loob po ng bahay ni Mang Edgar. Maraming umiiyak, maraming nagdadalamhati. Ang mas nagbigay pa nga ng kilabot sa akin ay nung makita yung kabaong na nandoon sa loob. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung kabaong na yun, ang nakita kong humabol po sa akin sa daan pa uwi sa amin. Talagang nagtataasan yung mga balahibo ko. Hindi ko na nga nagawang tumingin pa sa kabaong ni Mang Edgar kasi natatakot ako na makita siya at baka dumilit pa. Lalo pa na base sa kwento nila, namatay daw si Mang Edgar. Hapon, nakita ko pa nga siya.
nakasalubong ako at nagmamaneho pa ng tricycle. Ano yun? Kaaluluwa na lang ni Mang Edgar? Grabe, hanggang sa mga puntong ito ay nagtataasan pa rin ang mga balahibo ko.